Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto, nagkagulo na bagong Pilipinas hinahanap ni PBBM. Nako, yan mga kaubayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin simulang i-play ang video ito na nagkagulo sa Senado, eto mga karibin natin, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong sinasabi natin sa thumbnail, no? Na bagong Pilipinas hinahanap ni PBBM. Ito, bigyan po natin ng reaksyon ang kanyang mga bagong mga pahayag mga kaubayan. O, ito po mga karibin natin, basahin po natin to, no? O. Hinggil sa balita ng road rage. Ito po ang statement ni President Bongbong Marcos Jr. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano ba ang kulturang ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano bang nangyayari sa atin? At parang natural na lang ang mga ganitong komprontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangang sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Diba? Kamote pala yung ano. Well anyway, isa lang po ang masasabi ko dito mga kaubayan. No? And I think, yun din ang iniisip nyo. No? Malamang siguro ko, parehas po tayo ng iniisip. Ang iniisip ko po kasi dito mga karibin natin, kaya namimihasa, kaya lumalakas ang loob ng mga ito, dahil wala po tayong kamay na bakal, no? Wala tayong kamay na bakal. Wala silang kinatatakutan. Kung sino ang gusto nilang awayin, aawayin nila. Diba? Wala silang pakialam because they know na maluwag ang batas natin ngayon. Whether you like it or not, yan po ang totoo, Mr. President. No? Dahil yun po ang nakikita ng mga ordinaryong Pilipino. Wala kasi yan, medyo maano man. Well anyway, this is my opinion, no? Although, patungkol naman ito sa kanyang posisyon, sa kanyang opisina, di ba, bilang presidente, wala kasi kayong isang salita, Mr. President. Wala po kayong isang salita. That's why, this mga tulunggis na ito, ay namimihasa at lumalakas ang loob, dahil kayo po ay sinasabing weak leader. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? At ito, may isa pa po siyang statement, dalawa po ito eh. Sabi niya naman po dito, ito naman po hinahanap niya talaga yung bagong Pilipinas eh, no? Sabi niya po dito, hinggil sa pag-iwas sa road rage. Road rage pa rin. Sabi po dito, ang bagong Pilipino ay disiplinado. Talaga ba? Sa lansangan, maingat sa pananalita. Wow. Paano yung paninira sa kabilang partido, sa mga kalaban sa politika? Yan ba ang maingat na sa pananalita? Remember, remember, Mr. President, you are the father of this country. Ibig sabihin, lahat ng mata ay sa iyo nakatingin. Whatever you do, mga kaubayan, no, ay posible ring gayahin, no, ng iba. Kasi ikaw po ay role model ng ating bansa. Dapat, di ba? So ito pa. Nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Wow.
Ang lahat ay napag-uusapan ng maayos at malumanay. Pasensya na lang. Palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 second, 20 seconds. Pagbigyan na natin at wag na natin patulan. Oo, di ba? Napakaganda po sana ng mga ganitong na encouragement, no, mga kababayan. Kung ang nagsasalita nito ay hindi si President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi isa-isahin natin, bigyan po natin ng reaksyon. Maingat sa pananalita. Maingat ba sa pananalita si PBBM? Ano pa? Nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Kapayapaan ba ang ginagawa ni PBBM sa West Philippine Sea? Ang lahat na papag-usapan, ito, talagang ginagawa nila ito. Napapag-usapan ng maayos at malumanay, pasensya na lang. Yan. Ginagawa talaga nila yan yung mga maayos na usapan. No? Sila lang ang nag-uusap-usap, mga kababayan. Ano naman ang mawawala yan? Anyway, ano pong inyong reaction dyan? Sabi niya, ang bagong Pilipino ay disiplinado. I doubt it, mga kababayan. Sa yung sinasabi ng bagong Pilipinas, mas marami po ang hindi disiplinado. Kaya nga may road rage. See? Yung statement mo nga, ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan doesn't justify the reality. Tapos sasabihin may road rage. Binubudol na naman tayo nito. Binubudol na naman tayo. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang, mga kababayan. At ito, baka ito isisi nyo pa kay former President Duterte, itinatayong poste ng MRT 7 sa West Avenue ng Quezon City bumagsak. Ang tanong, bakit? Hoy, kayo Quezon City, baka isisi nyo naman yan kay former President Duterte. Hindi na po siya presidente, Bumagsak, ito Jamie News 4 hours ago, no? Bumagsak ang isa sa mga itinatayong poste ng Metro Manila Transit 7, MRT 7 sa West Avenue sa Quezon City nitong linggo ng hapon. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente at wala ring sasakyan na nabagsakan. Bagaman ay isang electric cable wires ang naapektuhan. Yan, mga kababayan. Bakit bumagsak? Huwag nyo naman tipirin. Grabe naman kayo. Mag-i-election lang. May bumagsak agad. Huwag nyo tipirin. Gamitin nyo po ng maayos yung pondo. No? Make sure. Buti nga, ngayon pa lang bumagsak na yan. Paano kung dinadaanan na yan ng mga tao? Diba? Yung sasakyan, ng train. Paano na? Diba? Napakadelikado po, mga kababayan. Sus, Ginoo. Bumagsak agad Diba? Well, good. That's good news. Na bumagsak siya, hindi pa nadadaanan. Kasi kung dinadaanan na yan, mga kababayan, mas marami ang masasaktan. Ang tanong nga, what I'm trying to point out dito, bakit bumagsak? Tinitipid ba ninyo? Nasaan na yung pondo? Diba? Huwag ganun. Ayusin nyo naman, diba? Ano po ang inyong opinion dyan? At saka huwag nyong isisi sa mga nakaraang administrasyon, Baka isisi nyo pa yung kay Pinoy. Naku po, magagalit yun. Ito, mga karibu natin, pasadahan din po natin itong nagtitrending na ito. Yung ads, ni BP Sara at saka ni Senator Amy Marcos. Ito, i-play muna natin tapos bigyan po natin ng konting reaction to, mga kababayan. Ito na po. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang
sikmura, gutom pa sa hustisya, hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. What do you think? Ha? May napanood po ako isang vlogger, no, DDS. Sabi niya po, this action or move or decision made by Vice President Sara Duterte, kung bakit niya inendorso si Senator Amy Marcos para mag-gain po ng vote in case pagdating po ng impeachment trial dyan sa Senado, mga kaumbayan. Well, yun din po ang paniniwala ko. At ito pa ang sinabi niya. Sabi niya po, mga karibin natin, itong action ni Vice President Sara Duterte ay parang for the future na ito. Seryoso na po ang ating Vice President Sara Duterte na lumaban sa 2028, mga kaubayan, bilang presidente. Kasi yung panggigipit ngayon sa kanila, no? At saka si Tatay Digong, kailangan po ng tulong, no? Kailangan po ng tulong ni Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, no? Kung wala na po si Vice President Sara Duterte sa posisyon, sino pa ang tutulong kay Tatay Digong? Diba? That's why, di ba, pati si Camille Villar, di ba, inendorso na rin. Kasi malaki po ang makukuha nating votes, no? Majority na po ang votes ni Vice President Sara Duterte kapag itong mga inendorso niya ay manalo. Maliban po sa PDP laban, manalo po ang mga ito. Diba? Sabi na ng ating mga netizen, sige, okay lang yan. Duterte plus 2. Amy Marcos and Camille Villar. What do you think, mga karibin natin? Is it a good strategy? To make sure na ma-stop natin itong impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Diba? Anyway, if that is the decision of Vice President Sara Duterte at nilalaro niya ngayon, this is really a political game, no, mga kaubayan. Nilalaro ngayon ni Vice President Sara Duterte ang politika to save, I think, not only her position but also Tatay Digong. Diba? Kung yan po ang dahilan, suportahan na rin po natin yung mga ini-endorse niya, mga kababayan, sapagkat naniniwala po ako na hindi naman yan gagawin ni Vice President Sara Duterte nang walang magandang dahilan. Magtiwala lang po tayo, mga kababayan, at malalampasan din po natin or ni Vice President Sara Duterte itong mga challenges na ito. At time will come, di ba? Bilog ang mundo. Baka isang araw, si Vice President Sara naman ang nasa taas. Palakpakan po natin, okay? Alright. Eto, mga kaubayan, panoorin po natin to at bigyan ng reaksyon. Sabi po dito, hala, na karma na? Cheese di nakaligtas sa kilos ng Senado. Pinaltalsik pwesto. Senator Binay ipapalit? Nako, eto, mga kaubayan, pakinggan po natin to. Patatansigin daw si Senate President Cheese Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Dagdag naman ni Senator Bato, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. Villar pala, bakit Binay? Si Ma'am Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? Mo naman yung mga press natin, alam niyo na kung sinong kakampi, di ba? Paano hindi gagaling si Bato? Dating PNP chief yan. Marunong po yan sa alam niya po kung sino yun. Nagsisinungaling. Tapos eto ngayon si Cheese Escudero. Ano sabi niya ngayon kay Amy Marcos? Eto po, sabi ni Cheese Escudero kay Amy Marcos, Senate not a tool for self-promotion. Alam mo, tama yan, Cheese. No? Naniniwala ka. Kita mo mali ba si Cheese? Pag sinabi niya na ginagamit ni Amy na self-promotion yung Senate, yung investigation, self-promotion, mali ba yun? Tama yun.
Ako, naniniwala ko ron na gusto magpabango ni Amy. Tama yun. Kaya nga, ek-ek na lang yan. Epekto niyan eh. Wala na epekto yan sa ICC. Wala na epekto yan kay Tatay Digong. Ang magpapasya kung lalaya si Tatay Digong, hindi na yung Senate. Pero, yung mga tao rito, kayang patunayan ng Senate, kaya nila irekomenda na sampahan sila ng kaso dahil mga lumabag sila. Okay, teka muna, isa-isa lang po. Doon muna tayo sa gamitan. Ginagamit ba ni Senate ni Amy Marcos to? Opo, naniniwala po ako riyan na ginagamit. Pero, tanong, vlogger ba si Chis Escudero? Ako kasi vlogger eh. Di ba? Vlogger kasi ko eh. Kaya kong isipin yan. Ginagamit lang ni Amy Marcos yan. Pero ang tanong, vlogger ba si Chis Escudero? Hindi. Ano si Chis Escudero? Senate President. Ano ba si Senator Amy Marcos? Senador. Yun nga ang nakakapagtaka mga kabayan, no? Kasi sa mga nakaraang hearing, ang Senate President is very, very supportive, no? Doon sa kanyang mga senador na nag-iimbestiga, no? Na makuha ang katotohanan. Bakit itong si Senator Chis Escudero ay kakaiba sa mga naging Senate President? Instead, nasuportahan po ang kanyang mga senador na nag-iimbestiga. Parang siya patuloy itong humahad lang para lumabas ang katotohanan, mga kababayan. Di ba? Maybe, depende po yan sa subject. Depende po yan sa subject, mga kababayan. Kasi ang subject natin ngayon, si former President Duterte. Nung mga napalayain, di ba? Or something na imbestigahan na lumabas ang katotohanan. Kahit hindi makalaya, di ba? Lumabas lang ang katotohanan. Doon naman sa nakaraan, Duterte allied, pero inakaakusahan. Di ba? Nag-aakusa sila. Nag-aakusa na, for example, si Sir Jonathan Morales, di ba? Inaakusahan na yun mga nangyayaring ganon. Tinira po nila yung credibility. What I'm trying to point out, pag hindi ka po kaalyado, no? Susuportahan ka. Pag kaalyado ka naman, or pag hindi ka kaalyado, hindi ka susuportahan. Pag kaalyado ka, susuportahan ka nila. Or ng Senate President. Ganun ba yon? Ganun ba ang kalakaran ng Senate President? Hindi ba dapat maging neutral ang Senate President? Siya po ay dapat neutral sa lahat ng kanyang mga senador. Kasi nakakahiya naman po. Gumagastos po sa pag-iimbestiga, hindi naman pala susuportahan ng Senate President. Diba? Nakakahiya po. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.